You heard me proclaiming in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaiming in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaiming in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day,
delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks. Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Good morning, Jesus! Ayan. Morning, Comfy Family. Amen. Thank you, Lord, kay
Andoy! Dahil nung nandito siya, nakapag-record siya. Amen. Let us give glory and honor to the Lord. Glory to God, ano? Yan na po ang pinakabuhay natin. Giving glory to the Lord. That is what we are made for. Oo. Give glory to the Lord. Yesterday, spiritual high. Pagkatapos- Yesterday? Ano, makalawa ba yan? Hanggang kahapon kasi Pagka meron, anong tawag, spiritual kaya meaning, o spiritual words ng ano? Hangover. Hangover, pagka, tayo, filled with the Spirit. Overwhelmed. Very good. Galing talaga ni Arnold ngayon, ha? You are in the Spirit. Overwhelming talaga yung ating... Oo. Thank For you, His Lord glory. po. Sa lahat ng mga kapatiran natin na nakarating nung Sabado, glory to God po. Ayan. Yay! Kahit yung mga kapatiran nating binagyo, nandun nung Saturday. Sa news, ano, ha? Sa Oo. end. Kompleto naman lahat, ano? Lahat ng area represented, ano? Kahit na hindi present ang buong area. Bagyo nga, di ba? Oo, lahat represented ang mga areas po natin. Makakapagkwento pag Meron ba tiga ibang maraming- bansang pumunta? Meron, si Sister Letty nandun. Meron pang iba, From tiga Japan. from malayong lugar. Saan yun? Nandyan pala si Nanay Deli. Hindi ko nakita si Nanay From Deli ng Bungabong. Bungabong. Merong Oo. representative ang Tugigaraw, isa. Si Marla. Nakapunta nga naman si Marla Litz. Bumiyahe pa yun eh. Oh, thank you Lord Marla Litz ha. So yun ang pinakamalayo, Japan. Oo. Talaga naman. Oo, glory to God po talaga dun sa ano. Siya nga po pala, hindi namin ma-post yung ano, yung ating, yung mga videos. Yung sounds kasi not good eh. Kaya medyo, oo. Inaayos. Tignan natin kung ano magagawa natin. Hindi siya talaga, parang hindi natin siya ma-post. Pero yesterday, yung mga nakashare ang kumanggagawa, yung Sabi nung isang sister, Beb, sabi nung isang sister, sabi niya, ang lahat naman masaya. At saka nag-enjoy. Sabi niya, kayong dalawa lang ni Brother Arnold ng stress na stress. Sabi niya ganon. Tapos alam niyo, sabi nung iba, sabi nung isang sister natin, Sister Ri, nakuhanan kita, kaninang nagagalit ka. Sabi ko, wag mo ipapost yan, sa'yo naman ako magagalit. Alam nyo, itong na to, siguro, din sa akin yon. Kasi lagi ko sinasabi, thank you Lord, ito lang yung ating event na talagang from start to finish, hindi ako nagalit. Hindi ako nagalit talaga, promise. Kahit tanungin mo lahat yung mga kasama ko, hindi ako na-stress. Hindi ako nagalit. Hindi, di ba, no, hindi talaga. Lahat kami, actually. Sabi namin, Oo. Tapos si Jam, Tari, yung okay lang yan. Ayusin din ni Lord yan. Lagi kaming ganon. Thank you, Lord. Parang sabi ko nga sa sarili ko, I'm proud of you, self. Kasi nga, parang hindi talaga ako rito. Last hura na lang. Tapos alam nyo, na-disappoint ako ng sobra, hindi dahil sa pa man, kundi dahil dun sa mga taong naghirap. Yun ang disappointment ko nung time na yon kasi may mga nag-leave talaga sila sa trabaho, kaya hindi ko nga po sila hindi ako makapag-demand sa kanila na kailangan nandito kayo sa practice na ganito kasi recording pa lang, meron talaga nagli-leave ng trabaho para lamang mapunta dito. Tapos, kung nakanood kayo ng practice, yung last practice, di ba lahat ng nakanood ng last practice, alam nyo, inurasan namin yun, 2 hours and 20 minutes ng straight yon. Pero ganun pa man, kahit gaano katagal yun, naka 2 runs kami lahat nung last Saturday, tas gabing-gabi na yung, naka 3 runs tayo, gabing-gabi nang natapos, yung Laiya, anong oras na nakauwi, sabi nila, isa pa! Sa sobrang, alam niyo yun, yung sobrang tuwang-tuwa natin lahat.
Kasi nung practice, sobrang naano ako sa mga choir. Sobrang oo, ang ganda. Tapos, yung kay Vera at saka yung kay Doc, alam niyo bang kumakanta yung dalawa? Kinikilabutan ako, lalo na pag kumanta na si Vera nung Hebrew. Sobrang ganda po talaga. Tapos pagdating doon, Beb, yung ating Yung theme, pagdating theme doon. natin? for His glory. So, for His glory, even our discouragement and disappointments can be turned into something, ano sabi mo, Noel? Overwhelming. Oo, overwhelming joy that is brought about by the koinonia. Oh, pero alam nyo, natutuwa din naman ako kay Lord. Di naman ako talagang yung nagalit sa kanila. Sobrang hindi ako, yung pala yung be angry but do not let your anger lead you into sin. Hindi ako nagkasala, di ba, Nonold? Sabi ko, Kuya, ano naman tong ginawa niyo sa amin? Sabi ko, hindi mo ba alam kung gaano yung practice ng mga yan? Tapos ganinanito niyo kami, oh. Tapos alam niyo, after nung lahat nung yun, nakasalubong ko yung brother sa restroom. Tapos sinawakan ko sa kamay, sabi ko, Brad, pasensya ka na kanina. Siguro naman kahit Kristiyano tayo. Sabi niya, Ma'am, naintindihan kita, maski ko, hindi ako sob sa binigay naming service sa'yo. Christian pala siya. Sabi niya na ano rin po ako talaga kanina. Sobrang... Pero yung second half, medyo nakabawi na. Kasi ang totoo, gamit na natin yun. Gamit na natin yung gamit natin doon sa totoo lang. Nag-reinforce. Sabi ko, Nold, uwi ka doon. Kunin mo yung Alam niyo, mabuti na lang nilagay. Hindi mo nga pala nalagay, Pinapalagay ko kasi sa kanya, ito matigas din ulo. Sabi ko kasi sa kanya, ilagay mo yung 2 bag and just in case. Buti na lang, pinapasok pa rin siya kahit hindi niya nilagay doon sa listahan. Pero overall talaga, yung favor ni Lord from start to finish, sobra. As in, namamangha ako. Tapos parang sabi ko, wala ka talagang karapatan na magreklamo kay Lord dahil sa ginawa niya na simula umpisa hanggang dulo. Sabi rin naman nung isa, di naman halata kung di ka nga lang nagsalita, hindi naman namin pinansin yun. kaya nga overall, it is overwhelming Oo. Pero yun nga po yung ko, yung... for the glory of God. Amen. Sana yung joy na experience natin nung practice, na experience din nila. Yun lang naman yung namin na sobra talaga nung practicean, di ba? Well, sabi ko, hindi naman talaga ma-perfect ang lahat So, ng bagay. merong konting discouragement, disappointment. Pero doon sa iba, alam mo kung ano? Meron silang mourning. Mourn as in morning? Yes. Hindi morning? After Mourn? na nung yung Ano after yung- na, yung morning. Ano yung morning? Bakit may morning? O sige, wag ng morning. Nung morning na. Nung okay, morning? Anong nangyari? yung mga nakashare kong workers, naiyak sila. Naiyak? So, hindi, naiyak sila dun sa kanta ng mami. Ayun, parang sabi nila, grabe naman. Parang sabi niya, paano nagawa daw yun? Oo nga. Oh, so, in the morning, after the overwhelming na nangyari, lumabas ako nung maaga. Nakasyaran ko yung mga workers. Ilan lang naman sila. May sumasaling mga sisters. Sabi ko, huwag kayong sumali sa amin. Hindi, totoo to. Siguro buti hindi napikon si sister. Ang suplado mo naman. Hindi, kasi sabi ko, this is only for the boys. Kayo na mag-share sa sisters of faith nyo. Mamaya maririnig mo yung sharing namin. Tapos lumabas na si Arnold, bibili ng pandesal. Tapos na ganito. Tapos, pero prior to sa paglabas mo, Noel, yung mga nakakwentuhan ko, yun na nga, in the morning, after the overwhelming celebration for His glory, sabi nila, paano nagawa daw yung kumanta ang mami? Naiyak daw sila. Bibiruin ko sana, hayaan mo. Pagdating, ikaw din gagawa kami. Sorry. Pagdating. Pero tuwan-tuwa sila. Sabi nila, grabe na. Actually, yung nung pagsalita ko ng
we have a rare occasion na makakarinig tayo ng ating bisita. So, ang aking perception, yung rare occasion na merong magre-render ng song na imbitado natin, boom, papatayin yung ilaw. Tapos kakanta yung ating special For the Glory of God, yung ating mami. So, that was kaya yung huling salita ko, now brothers and sisters, be seated for a while. And we have a rare occasion that we will witness a song. Sabi kong ganon. So pagpatay, pagbukas, hindi pala. So I was Disappointed again. Yes. But after that, I was exuberant when I see the patriarchs. Patriarchs, ang saya-saya. Lalo na yung mga gumaganon yung ulo, yung isa kaliwa, yung isa kanan. Tapos yung mga sumasayaw na parang gumnaga. Ano yun? Yung isang Gangnam Style. Oo, yun. Parang si Jerry yun gumaganon, gamnang sa. Pero yung kabayo, no? Yung nagkakabayo, parang hindi sila gumaganon. Whoops. Kakaiba yan, nangangabayo na yan. Yung kabayo na yan, walang galaw, nakapose yan. Ayun, yun, nawala na. Yun ang tas tsaka lang sa mami. Okay na rin, parang okay na rin. So, Mo, daming nagsabi, sarap daw ng pagkain. Di ko tuloy na yung sarap ng pagkain. Kasi hanggang kumakain na, kaming dalawa ni Arnold, parang, sabi ko tuloy kay Arnold, kung magbayad dyan, kung nakipag-usap dyan. Nagagano lang kami ni Arnold. Alam mo si Arnold tumawag, sabi ko, paalam mo sa kanya, hindi tama yung ginawa niya sa atin, ganon-ganon. Alam niyo si Arnold, hello. Sabi, Brad, sabi tayo. Sige, di bale, okay na. Ganon na rin si Arnold. In fairness kay Arnold, tayo lang ang inaaway nito. Pero yung ibang tao, hindi niya maaway. Oo, kasi na-expect ko siya na, Brad, sabi nga, ikaw ang na-expect kong maggagano siya. Ha? Parang napagod na rin siya sa kakaayos. Hello, Brad. Pero, di bale. Pero alam mo, sabi ni Pastor, wag na. Sabi ko, hindi pa alam mo talaga sa kanya na hindi tama yung ginawa niya. Pero sabi ng mga manggagawa, sabi nila, grabe rin yung yung takbo ng takbong tatlong babae, tatlong sisters. Sabi, grabe naman yung sabi ng mga workers, ha? Kasi yung mga workers, nag-i-enjoy kami for the glory of God. Tapos, lang sila, namangha sila dun sa, yung takbo ng takbo. At, ayun, nag-i-enjoy. Sabi, grabe. Sabi ni Angel, Dangri, sabi niya parang mag-aayos daw sila na gano'n. Tapos parang, Mike! Gaganon daw sila. Tapos may nagaganon sila, Mike! Sabi ko, baka pagtutulog niyo, sasabihin, Mike! Yung tatlong sisters daw, parang, grabe daw, parang Speedy Gonzales. Pawis na pawis. Grabe, nung pagkakatapos, pag-akap ko kay Angel, basang-basa yung buhok niya rito ng pawis. Parang sila, energized. Oo. Exuberant. Laging ganun yun. Thank you, Lord. Pero lahat naman tayo, andun yung mga, lalo na yung mga comfy workers na nandun yung mga anak. Talagang makikita mo, dati ang liliit ngayon, maglalaki na pala. Ibig sabihin, may edad na tayo. Oo, grabe. Andun yung mga anak. Ito, minsan sabihin, ito si Juan. Dumadaan ako madilim. Sabi, brother, hindi mo kami pinapansin dito. Ganon. Hindi po kayo nakikita. Hindi ko makikita, madilim. Ang ginawa ko, ito yung brother husband ko, nasama ko, si Juan. Ako, hindi ko matandaan. Sa totoo lang. Oo. Ito. Akin na. Ano yan? Sa lahat po ng mga kapatiran natin na nakaano ng USB, sample daw po. Kasi sabi nung iba, ano to? Sabi niya, akala ko ba USB? Ito po ang sample ng pagbukas. Ayan po, di ba? I-flip nyo lang po. Ay, saan na ba ako? Ayan. Yun po, nakaganyan po siya. Ganunin nyo lang po dito sa dulo. Ayun, ang pagbukas po. Ayan. Kaya pwedeng daling kahit saan. Eto.
Ito po, ito ang isasaksak niyo po. Tsk, ganon. Yan. Oh, pwedeng Opo. lagay sa pitaka. Ayan, ganon. o. Oo, tapos isasara niyo rin po ulit. Kaya Ayan. kahit saan nandun. Okay. Ganito po yon mga kapatid. Sabi nung iba, unsupported file ang lumalabas sa kanila. Nasa player niyo po yon. Nasa player niyo po yon. Pag unsupported file, yung player niyo po ang ayaw mag-support sa WAV file. So what you can do is, kung wala po talaga kayong alam at hindi po kayo techie, ipadala nyo na lang po ulit sa amin Aray? at Aray. Hindi talaga, merong mga taong hindi techie. Hindi masyado. Hindi talaga techie, Beb. Aray? Tuloy. Ipadala nyo na lang po sa amin at kami na po ang magbibigay sa inyo ng MP3 file. Ito po kasing ating USB na to, ang ginawa po namin, although ang universal po kasi is MP3, ginawa po namin tong WAV file. Kasi po, yung WAV file, uncompressed siya. Ibig sabihin, malaki yung kanyang file, pero lossless. Wala siyang, kumbaga, maririnig niyo yung mga kalansing, maririnig niyo po yung ganda pag WAV file. Pagka po kasi MP3 file, madaming loss. Hindi na siya, sa bagay, nasa tenga lang naman na nakikinig Paano po yan. mapapatunog? Halimbawa, meron akong Boss speaker, o meron akong POC audio, o meron akong Yamaha. Hindi, paano nga mapapatunog? Isasaksak saan? Sa laptop. Tapos, i-connect dun sa... Oo. Tapos ganito po, sabi ng iba, paano ko yung malalagay sa cellphone ko? USB to your laptop. Wait lang, laptop muna. Laptop kasi hindi nyo malalagay ito sa cellphone nyo. Hindi nyo walang USB ang cellphone. Oo nga, wait lang, sandali lang. Na-explain ko muna yung mahabang way. Kasi baka isaksak nila sa phone nila to, magalit sa atin. Hindi nyo po pwedeng isaksak sa phone to. Sa mga kailangan nyo ng adapter. From USB to kung ano man, Type-C, lightning bolt, yung mga ganun po. So, kailangan yung adapter. Ngayon, kung ayaw nyo ng every time na papakinggan ninyo, isasaksak nyo doon sa cellphone, ang gawin nyo po, ito, ilagay nyo sa laptop nyo, i-transfer nyo sa laptop. From your laptop, i-transfer nyo sa cellphone nyo. Permanently, nandun na sila. Ilan songs, ilang album yan? 9 albums. Kasya? Ito, Panteng. Ngayon, kung kayo po ay medyo nagugulumihanan sa mga pinagsasasabi po namin, padala nyo na lang po dito. Tapos, pero hanggang lang kami, itatransfer lang, i-convert lang po namin siya to MP3. Kaya lang, pag MP3 po, huwag niyong masyadong hanapin yung brilyo at yung ganda nung mga yung pagka-mix ng mga songs kasi pag MP3, medyo bawas na po talaga yon. Itong WAV file na to, maganda pa to. Dinig nyo pa lahat ng mga po dyan. Ngayon, kung talaga pong talagang walang gagawa nito para sa inyo, halimbawa Sunday Fellowship, assign kayo dito. Makisuyo na lang po kayo kay Sister Jam. O tuturuan. Ano lang naman po yung Sister Jam, ibili nyo lang ng isang frap yan, gagawin niya na sa Ay, inyo. bawal na. Mataas ang sugar. Bawal na daw, Jam. So, gagawin na po ni Sister Jam yun para sa inyo. Ano po, mga kapatid? Sayang nga yung iba, gustong-gusto na nilang pakinggan agad, hindi nila alam. So, pag unsupported, try nyo po sa iba-ibang player ninyo hanggang sa mag-work siya. Okay, mga kapatid? Thank you, Lord. Overall, Overwhelming. nabigyan natin ng luwalhati ang Diyos nung Sabado. Overall, overwhelming for His glory. Yes. Yan. Kasi si Lord naman ang binigyan natin ng glory, hindi Yes. naman yung tao. So, lagi natin sinasabi, wala naman pakialam si Lord sa mga tugtog, sa mga ganon. Yung heart talaga. So, doon, medyo bumaksak ako doon kasi talagang nainis talaga ako. Pero may kanta dyan eh. Ano?
unto thee, O Lord. Yun na yung ating lesson ngayon. Ayan. Alright. Ito na po. Para po sa ating, mag-pray muna pala tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa kalakasan, Lord, sa panibagong pag-asa na dala-dala ng panibagong araw na binigay nyo na naman po sa amin. Maraming salamat sa mga nakaraang araw, Lord, sa kalakasan, sa proteksyon, sa kagalakan, at sa lahat-lahat po ng favor, Lord, na na-receive namin from you. Today, Lord, again, salamat sa opportunity to be of service to you again. Pangunahan niyo po kami, Lord, at kausapin kaming lahat sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating memory verse of the week, Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts you. Sa Tagalog, Sa Tagalog, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Yan ang Amen. ating memory verse of the week at may kinalaman yan sa ating lesson for today sa Psalm 25. Amen. Bago natin basahin, tayong Amen. lahat. Unto thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Second verse yata yung over me ko. Teach me thy ways. Teach me thy way. Thy ways, O Lord. Teach me thy ways. Teach me thy way. Thy ways, O Lord. Oh my God. I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Walang ending yung over me ko eh. Thank you, Lord. Yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Sa akin yung verses 1 and 3. Okay? Nakakatuwa po ito kasi pag binasa daw po natin itong psalm na ito, ay malalaman mo ang pinakabuod ng buhay, doon umikot ang buhay ng isang tao na tinatagurian nating whose heart is after God. A man whose heart is after God. At maraming naniniwala na itong sampu na ito ay sinulat ni David during his last years. Kasi parang sinamarize niya na yung buhay niya eh. Yung sin of his youth, di ba? Yung lahat ng mga dinanas niya sa buhay niya. Ayun po, nakasummarize na daw po dito sa psalm na ito. So isa-isahin po natin siya. Nakakatuwa itong na to kasi yung sa akin yung sa akin pong tatlong verses na to ay isinamarize niya sa dalawang bahagi. Ang unang-una, yung sinasabi niyang, unto thee, O Lord. Hintayin ko sila. Busy pa sila. Yung sabi, unto thee, O Lord. Pagka po yung mga salmo ni David, karamihan parang ito yung kanyang starting profession, yung pagpaprofess niya, yung tungkol kay Lord. Lagi niya itong inuumpisahan niya karamihan yung psalm niya. Sabi niya, unto thee, O Lord, do I lift up my soul, ang sabi nitong sa kanya. So nakita ko po dito na nagpe-pray siya kay Lord. Yung profession niya is not to move God towards Him, but to move Himself towards God. So kadalasan po, ang isang taong nangangailangan sa Diyos, ganito siya palagi, hindi niya laging sinasabi na, Lord, halika naman dito, kung hindi, sinasabi niya sa sarili niya, lumapit ka sa Diyos. So yung kanyang profession dito is not to move God
to himself, but to move himself towards God. At nakita ko po dito, parang pag sinabi mong unto thee, O Lord, para po siyang, sinong nakaalaga ng kalapate? Ang kalapate, di ba, anong ginagawa mo, Jeff, para bumalik siya? Papalakpak. Tas alam nyo, kahit saan makarating pala tong kalapati na to, alam niya kung saan siya babalik? Di ba babalik? So, ganun din po ang soul ng isang tao na walang inaasahan kung hindi ang Diyos. Alam niya na saan man siya dalhin ng kanyang sitwasyon, babalik pa rin siya kay Lord. Di ba? Kay Lord pa rin ang balik niya. Kaya po, ang isang Kristiyano, nakilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya, para siyang isang barko na pinalayag sa dagat. Tapos, kapag too strong ang storm, babalik siya doon sa kanyang port of refuge, yung harbor na kung saan siya nanggaling kasi nandun ang kanyang kaligtasan. So, ganun din po ang mga tao na walang inaasahan kung hindi ang Diyos. Alam nila kung saan sila babalik for safety. Alam nila kung saan sila ligtas, yun at yun din ang babalikan na lang lugar. So, kay David, yung profession niya, when I say profession, yung pagbigkas, ano ba yung sa ibang salita ng Proclamation niya. Yung proclamation niya, sabi niya, do I lift up my soul? Galing nito, no? Sabi niya, unto thee, O Lord, do I lift up my soul? Nakakatuwa po ito kasi, yun nga, alam niya kung saan siya pupunta. Pagka ikaw ay may kailangan, ang dapat na uunang pupuntahan mo ay yung kung saan yung pinaka-safe harbor mo. Hindi yung kukwento mo agad sa katabi mo o pupunta ka agad sa kapitbahay mo para humingi ka ng tulong. Ang isang taong nakaka-proclaim, kagaya ni David, na unto thee, O Lord, do I lift up my soul? Sa'yo lang. Wala siyang ibang inaasahan. At wala siyang gustong asahan kung hindi ang Diyos lamang. Now, ito pong do I lift up my soul, it denotes worshiping God. Kasi, di ba, kailan ba natin itinataas ang ating kamay at ang ating mata sa Panginoon? Di ba kung kailan tayo nagpe-pray, kung kailan tayo nagwo-worship, doon natin itinataas ang ating kamay at ang ating mga mata sa ating Panginoon. So, ito pong lifting up of souls to God denotes devotion. Yes. Alam nyo ba, sabi ni Spurgeon, it is but a mockery. Sabi niya, to uplift the hands and the eyes unless we also bring our souls into our devotions. So, when you lift up your hands and your eyes to the Lord, and yet wala yung puso mo na nagwo-worship sa Kanya, mockery. Mockery pala po yun. Parang iniinsulto mo ang Diyos. So, how many times na nakataas ang kamay natin pag nasa fellowship tayo, nasa prayer meeting tayo, nasa gawain tayo. Ilang beses po yung nakataas ang kamay natin at kumakanta tayo, pero yung puso natin nasa ibang bagay o yung kaisipan natin nasa bahay mo. Nasa problema mo, nasa iniwan mo, nasa plancha mo na hindi mo alam kung tinanggal mo o hindi. Nasa electric fan mo na hindi mo alam kung pinatay mo o hindi. Pero nakataas ang kamay mo at nakapikit ka. Pero iba naman pala ang nasa isip mo. Sabi ni Spurgeon, that is mockery. Minamak mo daw ang Diyos. Sa Tagalog, ano yung mockery? Nilalapastangan, iniinsulto mo ang Diyos. So mga kapatid, pinapakita dito sa atin ni David na when you lift up your hands unto the Lord, your eyes unto the Lord, dapat yung puso mo kasama dun sa nakatingala sa Diyos na sinasamba mo. Kaya sabi niya, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Kasi alam nyo, a true worship requires a soul rising from the earth to heaven. Kasi ang requirement po ng worship ay para ka daw pong nasa, alam niyo yung Jacob's ladder?
iniiwanan mo ang lahat ng cares and concern mo doon sa paanan nung ladder na yon dahil imimit mo sa taas nun ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya kailangan, wala kang ibang bitbit. So ang worship is your soul rising from the earth to heaven to meet God. Kaya hindi ka makapag-worship minsan. Ang dami po nating mga, your soul cannot rise to heaven to meet God because our soul has lost its wings. Papaano nawawala ang pakpak ng iyong soul when you try to worship God kapag ka po ito ay nabibigatan ng mga earthly things? May extra baggage tayong daladala. Kaya minsan, hindi ka maka-fly into the presence of God when you try to worship Him kasi yung pakpak mo, hindi mo maibuka. Ang dami-daming dala. Ang dami-daming dala-dalahin. Tapos alam nyo kung bakit itinuro po ito ni David sa atin that we have to leave our cares and fears sa paanan nung Jacob's ladder na yan para makaakyat ka kay Lord. It is because yung simple gesture na yan opens a person to receive God's blessing. Kaya yung sinasabi ng Diyos sa atin o ni David sa atin, tinuturuan niya tayo kung paano ka mag-worship dapat sa Panginoon. Kasi yung gesture na hindi mo iniisip kung ano ang problema mo ngayon, basta nandito lang ako, magpupuri ako sa Diyos. Parang kagaya nung Saturday, hindi mo na dapat iniisip kung ano yung sound system, kay ano pang sound niyan. Kailangan mag-worship ka kay Lord. Kasi yun ang nag-open up, tignan ninyo. Parang hindi ako na-bless 100% dahil nakafocus ako dun sa sound system. Hindi tuloy makaano yung aking soul kay Lord. Kasi bigat na bigat ako doon sa sound system. Mabigat naman talaga ang sound system. Nabigatan. Parang dinaganan yung pakpak ko para maka-worship ako kay Lord. So, ang sinasabi rito, unto thee, O Lord, do I lift up my soul? Kailangan makarating yung iyong soul into the very presence of God para yung worship mo, i-open up ikaw. Kaya wala tayong ma-receive na blessing. Kaya Kaya merong mga tao na pumupunta sa worship hall na umaalis doon nang walang natatanggap. That means, hindi tayo nakarating sa presensya ng Diyos. Oo. Kasi supposed to be, mga kapatid, ang isang tao na nakaharap ang Diyos, ayaw niya na halos umalis doon sa presence ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, meron akong nabasa, sabi nyo, sa tingin nyo ba, yung mga mahal nyo sa buhay na namatay na nakilala ang Diyos, gugustuhin nung bumalik pa sa inyo? Sabing ganun, hindi na. And that is a comfort to us also. Kasi, hindi na daw gugustuhin ng mga mahal natin sa buhay na namatay na bumalik pa sa atin kahit gano'n nila tayo kamahal. Kasi, wala nang hihigit pa sa presensya ng Diyos. Di na sila babalik sa atin, gustuhin man nila. Kaya pero yun ang pinaka-comfort natin actually. Kasi biro mo, what made him stay there na ayaw kang balikan, samantalang ikaw iyak ka ng iyak. There must have been something so spectacular o kaya na napakaganda doon sa pinuntahan nila na kahit na mahal ka nila, pipiliin na nilang di ka na nila balikan. At yun din naman ang pinakagusto natin. Kaya nga, hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Kahit na nung madaanan natin, nandito pa rin tayo dahil yun din ang hope natin. So, kadalasan hindi maka-rise. Makaangat yung ating soul when we try to worship the Lord. Dahil sa mga heavily laden ang mga pakpak natin. Kaya hindi tayo makarating sa presence ni Lord. Alam nyo, merong Latin phrase. Ang kanyang ay sursum corda. Ewan ko kung gano'n ang pagbigkas pag Latin, Sursum corda. Ang ibig sabihin sa English nun, up with your heart. Up with your heart. Naalala ko yung Alice in Wonderland, yung parang pinaka-reyna doon, kapag ka meron siyang hindi nagustuhan, off with their head.
Di ba? Pag meron sinabi sa kanya hindi niya gusto, off with his head. Pugot ulo, pugot ulo. Itong parang sursum corda. Up with your hearts. Hindi ka dapat nalulungkot. Up with your heart. Pagka pala may mga cheer up. Up with your hearts. Kailangan naggano ka. You must be joyful. Kasi ang isang taong nagpupuri sa Diyos with all his heart, hindi po pwedeng maging malungkot. Hindi po. Dapat may nagsabi sa inyo sa akin nung Sabado noon. Up with your heart. Up with your heart. Oo. And May nagsabi, hindi naman namin alam. oo nga, hayaan mo na. Masaya naman. Kung di mo Hindi lang nga daw alam, kung di sinabi. lang sinabi, kung di mo lang sinabi, hindi namin alam. Thank you, Lord. Na kay Lord kayo nung time na yun, ako hindi. So, sabi niya rito, up with your hearts. And ito pong phrase na to was anciently used as a call to devotion. May problema ka bang mabigat? Up with your heart. Worship the Lord. Nalaman mo bang may sakit ka? Up with your heart. Nawalan ka ba ng trabaho? Up with your heart. Mabigat ba ang problema mo? Up with your heart. Worship the Lord. Alam nyo, yun transcendental experience yung worship. When I say transcendental, aalisin ka nang hindi mo namamalayan doon sa kinalalagyan mo, tapos biglang malalaman mo, nasan ako? Yun ang transcendental experience when you worship the Lord. Kanina lang umiiyak ako, kanina lang ang bigat-bigat ng damdamin ko. Ba't parang binuhusan ako ng malamig na tubig? Nawala lahat. May tao ka bang kinagagalitan? Up with your heart. Magugulat ka na lang pagkaharap mo yung taong kinaiinisan mo, pagkaharap mo siya, gusto mong sabi si Arnold Akis, gusto mong tubig, sabi ni Arnold, gusto mong lunurin kita, sabi ni Arnold. So sabi doon, up with your heart. Kasi kapag ka ang heart mo ay yung in tune with the Lord, naku mga kapatid, tama nga itong si David. Tama ito. So we must set God before our eyes. Para sa ganun, alam niyo pagka ang Diyos lamang nakaset yung mata mo, wala kang makikitang pangit, no? Kakatuwa nga talaga. Tayong dalawa lang nga talaga, Arnold, ang nag-i-stress, no? Nung time na yon. So yung verse 2, sabi niya, oh my God. Sa ating lahat, ano ang pinaka-sweetest sound sa ating tenga? Our name. Our name. Siguro yung iba, bakit sabi nung iba, bakit si Sister Ria, inuubos yung oras niya ng kakabate? Kasi alam nyo, natutuwa tayo pagka nababanggit yung pangalan natin. Sabi nga ni Minister Boy, nung una, ayaw ko nga dito nang may bati-bati pa. Sabi niya, pero nung na-assign ako sa outreach, pag narinig pala nila yung pangalan nila na binabati doon, kinikilig sila. Hindi naman tayo nandito para kiligin po kayo. Nandito tayo para po turuan tayo na lumapit kay Lord. Pero sweetest name. Sense of belonging. Kasi pag narinig mo yun, Uy, kasama ako dyan. and it is the same with the Lord. When you say to God na, oh my God, napakagandang, tuwang-tuwa yung tenga ni Lord pag sinasabi mong, oh my God, with that acknowledgement that I belong to you alone. Na ikaw lang ang inaasahan ko at ikaw lang ang nagme-may-ari sa akin, Lord. So, grabe nga itong ni David na to. Sabi niya, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Tapos, oh my God. Ako, tuwang-tuwa ang Diyos dun sa oh my God na yun. I trust in thee. Yan. It is an expression of confidence in God. Yung sinasabi niyang, oh my God, I trust in thee. Kasi alam nyo, there is already an element of faith when you say, oh my God, I trust in thee. May element of faith na to. Wala pong makakapagsabi sa Diyos na, Diyos ko, nagtitiwala ako sa iyo. Walang nakakapagsabi sa Lord ng ganon nang walang pananampalataya. Kasi itong faith po na ito, mga kapatid, ay siyang, halimbawa, ikaw ay nalulunod na. Anong hinahagis sa'yo?
salbabida ba? Akala ko lubid. Kasi yung salbabida, hindi ka lang lulutang pero hindi ka rin nila makukuha. Lubid nga lubid. Oo, lubid. Ang pananampalataya nating lahat ay para bang lulubog ka na sa sitwasyon mo, tapos hinagisan ka na gano'n ng lubid. Yung lubid na yun yung pananampalataya natin. At yun yung magagawa nating panghigit sa atin. At yan din ang magagawa nating kapitan para makabalik ka ulit sa Diyos. That is why we must strengthen our faith. Kasi yung ating pananampalataya, ang siyang lubid na hahagis sa iyo ng Diyos para ganong man ka turbulent yung tubig na kung nasaan ka, pag hinaltak ng Diyos yun, tas hawak-hawak mo yung pananampalataya mo, mapupunta ka pa rin sa ligtas na kalalagyan. Namalat ako nung Tubig. Hindi, namalat lang. Sabi ni Pastor, huwag kang, dalin mo yung mga yung mga collection mo doon, anong gagawin mo, dinidisplay mo, dapat ginagamit mo. Tapos sabi niya, hindi maganda doon, tumutungga ka na. Sabi ko, ito naman, para tutunggarin pala, walang straw. So, yung faith po ay yung cable. Yung cable na pwede nating kapitan kapag ka medyo palubog na tayo dun sa sitwasyon natin. As long as the anchor of our faith holds there, ibig sabihin na kay Lord siya, ang Diyos ang may hawak pa rin yan, wala kang takot na mararamdaman kahit na napakaano na nung sitwasyon mo. At hindi po tayo mabibigo. Mga kapatid, kapag kayo po ang hawak natin, yung pananampalataya natin, kapag kayo nang nawala, wala ka nang aasahan talaga. Wala na po talaga. So, see to it na yung ating pananampalataya is sound and strong. Otherwise, kahit anong prayer natin will not prevail. Kasi you cannot please God without faith. So, hindi magpiprevail. Manalangin ka man ng manalangin. Kung di ka naman nagtitiwala, ano naman yun? Sayang lang yung mga sinasabi mo. Hindi ba? Kaya nga, sabi ni Spurgeon, mga kapatid, woe to the warrior who throws away his shield. Yung shield of faith. Wala, patay ka agad doon. Di ba? Parang kawawa ka naman, tinapon mo yung shield of faith mo. Ano pa ba naman ang defense mo against doon sa mga daranasin mo sa buhay? Wala na. Mawawala yung defense mo. So sabi niya rito, let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Kung tutuusin, ba't kaya nakapag-pray ng ganun si David? Even the best of men have enemies. Minsan, yung mga enemies naman natin, hindi naman natin inaaway. Inaaway lang tayo. Yun yung mga enemies na sinasabi niya. Kasi ang isang Kristiyano hindi na dapat nakikipag-away. Pero kahit ayaw mo makipag-away, may mga taong aaway talaga sa'yo. For some reasons, iba-ibang reason, ayaw lang nila talaga sa'yo. O kaya minsan, trip ka lang nilang awayin. Bakit ba? Gusto ka nilang inisin, gusto ka nilang i-down, gusto ka nilang awayin. So ito yung sinasabi niya. Sabi niya, Lord, ang galing nga nitong prayer. And bibihira daw po sa atin ang nagpe-pray against the enemy. Pwede pala yun. Prayer niya, let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Pag pinag-aralan pa natin ibang psalm ni David, ang dami niyang, anong tawag doon? Precatory? Precatory yun? Prayer? Ito naman. May napag-aralan kami. Oo, totoo yung precatory prayer, no, Tata Fred? Dean Sherman, Oo, kami ni precatory Pastor prayer. Fred sa Goshen. Dean Sherman, yung aming tagapagturo doon, ang kanyang favorite o forte ay yung spiritual warfare. Meron siyang libro, pag pinagpala kayo, Dean, ano pangalan, brother? Hindi, yung si Pastor Fred.
Dinshare, ano ba? O, parang yun mga, sa Goshen yun. No? Pray against, sabi mo. Yes. Yun. Oo. Mabilis lang. Meron kasing rulers, ang tinatarget niya yung pinaka-head. Nasa Ephesians 6. Meron siyang mga kampon. Meron siyang kampon ng wicked spirits. Ang wicked spirits, ang tinatarget niya yung behavior, yung emotion ng tao. Kaya, oh my soul. Oh my God. Oh my God, I lift my soul. Kasi tatargetin ng wicked spirits, ang kanyang trabaho, yung behavior ng tao, tatargetin niya yon. So, yung emotion natin, part ng ating soul being. Kaya, doon sa verse 20, pareho ng verse 1 yan, nung the same chapter ng 25. So, kaya sinabi, I lift my soul kasi tinatarget niya yung, ang kanyang kampon doon, wicked spirits. Babanatan niya yung behavior ng tao. Kaya minsan, tingin mo, yung mga tao parang may mga bad behaviors. Hindi naman talaga eh. Tayo eh, Christ-likeness eh. Di ba? Nung tinanggap natin si Lord. But still, bakit ba walang ano-ano, biglang gaganon yung ugali mo? Yung wicked spirit, kampon ng darkness yun. So kaya nga sabi, oh my soul, I live to thee. Kasi yung enemy kasi, banatan ka ng wicked spirit. Yun. Thank you, Lord. Oo. So yung prayer niya na ito, he is praying against his enemies para, ang hangad niya dito, mga kapatid, kaya nagpe-pray siya kay Lord against the enemies, that they may not see their wicked desires accomplished. Ayaw niya na nasabihan siya ng mga kaaway niya na, asan ang Diyos mo ngayon? Yun. Ayaw niya na ganun. Kaya sabi niya, let not my enemies triumph over me, lest they will say to me, where is your God? Tama. Oo, yun ang panalangin niya. Pero ang maganda rito... Sabi mo nga yung shield of faith. Yun ang panlaban talaga. Oo. So, ang kagandahan po dito, Romans 10:11. Those who trust in the Lord will never be disappointed. Ang sabi ng Romans 10:11. Those who trust in the Lord will never be disappointed. So, yung confidence po natin sa Diyos will never be confounded. When you say confounded, it will never be invalidated. Minsan natatakot kasi tayong mag-proclaim ng mga bagay na kayang gawin ng Diyos kasi sabi natin, ay baka hindi gawin ni Lord. Pero dito pinakita sa atin ni David na those who trust in the Lord will never be disappointed. Hindi i-invalidate ni Lord yun. Ako natutuwa ako dun sa mga grabe yung profession of faith nila. Di ba na-share ko nga sa inyo yung kay Sister Josie, yung kay Brother Galo, na kinuha na ni Lord. Pero yung unang natuwa ako kasi, sabi ko nung tinanong nga ako nung anak niya, bakit ganun? Sabi niya, nako-confuse ako doon sa ginagawa ni Lord sa daddy ko, sa amin. Sabi niya, maggaganito, gagaling, mati-thank you Lord kami, babalik na naman kami sa ospital, back to zero na naman, na bakit ganun? Magpe-pray na naman, magmimilagro na naman ng Diyos, tapos magti-thank you Lord na naman kami, uuwi na naman. Nakailang beses daw na ganun, nako-confuse ako. Sabi ko sa kanya, alam mo, para sa inyo yon. Kasi nakita ko, si Sister Josie, bago kinuha si Brother Galo, ilang beses yung proclamation of her faith, na, ewan ko siguro si Sister Josie, sabi ko sa kanya, Sister June, nagugulat ako sa proclamation of your faith. Sabi ko, at inonor ni Lord yun ng ilang beses. Pinatunayan lamang sa iyo ng Diyos na hindi na di-disappoint yung mga tumatawag sa akin kasi ilang beses pinatunayan sa iyo. Intubate po natin kung hindi, ganito pong mangyayari. Lagi niya sinasabi, hindi, may magandang gagawin si Lord. 2 beses, 3 beses, pinatatayo ng walang intubation, tapos maglalakas ulit. So, may mga inaalawang Diyos sa buhay natin para po kausapin tayo, para palaguin tayo, para turuan tayo na mag-depend sa Kanya. So may sakit ka ba?
Nagkasakit ba yung mahal mo sa buhay? Nawalan ka ba ng trabaho? Mabigat ba ang problema mo? Lahat po yan ay hindi pinaparanas sa atin ng Diyos para pahirapan lamang tayo. Ang gusto niya sa atin, umayos ang relasyon natin sa Kanya. Hanggat hindi mo nare-recognize yun, na ang dumadaan sa buhay natin ay may tinuturo ang Diyos, hindi ka alisin ng Diyos doon. Hindi dahil pahirapan, but because He is after your character more than your comfort. Kasi mas gugustuhin ng Diyos May na, kanta tayo ano dyan. Yes. mas gugustuhin ng Diyos na ma-develop yung character mo kesa sa komportable nga ang buhay mo. Para ka namang hindi ka lang mapansin, iiyak ka na, aalis ka na sa comfy. Di ba? Ayaw ni Lord na tumagal ka ng ganun lang ang pananampalataya mo. Minsan talaga, hahayaan ng Diyos na hindi ka pansinin ng mga taong ine-expect mong pansinin ka. Para turuan ka niya na, hindi ka na dapat dyan, anak. Kaya pansinin ka o hindi, ako papansinin kita. Lagi kitang pinapansin. Yun, tuturuan tayo ng Diyos na ganun. Yung kanta dyan May kanta. May magandang mangyayari sa buhay mo. Sa ating lahat. Sige nga. Kasi siyempre, mahirap yung loss of loved ones. Grabe, ang hirap nun. Tapos, loss of jobs. Kala mo lang, wala mabibigat yan. Yung difficult times. Nako, ito ang sabi ni Lord. May magandang mangyayari sa akin ngayon. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Yan. And that is a proclamation of faith. So nakakatuwa si David. After he professes his dependence upon God, sa pangalawa, he begs for the benefit and comfort of that dependence. Di ba? Kasi pag pinagtiwalaan mo ang Diyos, susuklian niya yon. Yung pagtitiwalang yon, susuklian niya yon. Para every time na may mangyayari sa'yo, ibibigay mo lagi sa Kanya yung dependence mo. Kasi napatunayan mo na may nangyayaring maganda sa'yo every time you depend on God. Kaya nothing we do in the Lord's service is ever useless. Yeah. Bago tayo bumati ng mga may birthday, sa 4 to 5, basahin nyo habang nakikinig kayo ng happy birthday yung 4 to 5. Anong 3 larawan ang inyong makikita dyan? Basahin nyo. Happy birthday po na. Ay, sabi mo bago bumate. Ano ba ang gagawin? Sabi mo kasi bago bumate, 4 to 5 muna. Hindi, ang sabi ko, Babati babati muna. tayo. Tapos Tapos 4 to 5. basahin nyo yung 4 to 5, okay. yung mga nakikinig. Tapos ang Okay. sabi ko, anong larawan o 3 larawan ang makikita ninyo dyan? Okay. Okay. Birthday muna po tayo. Happy birthday kay Brother Jehan Sebastian, Sister Janet Estabilio, Brother Patrick Kalingasan. Belated happy birthday kay Jed Barrios, Sister Faith Toralba, Brother Wilmen Sebastian, Sister Angel Salvacion, Sister Catherine Rodriguez, and Sister Janice Sandro. Happy anniversary kay Brother Edwin and Sister Zayla Calibara, Brother Elias and Sister Teresa Serrano ng Baguio. And belated happy anniversary, Brother Rick and Sister Mel Orias. Brother Rick, where are you? Happy anniversary. And Brother Albert and Sister Jerlyn Sangkap. Konti lang, ano? Oo, ang dami. Happy birthday and happy anniversary po. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Yan. ano. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Sige. Binasa nyo ba habang nandiyan kayo sa 4 to 5? Basahin ko sa inyo, ha? Siyempre, yung version ko, New King James, tignan nyo rin sa iba't ibang versions. So, ito yung 4 to 5. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. Oh, on you I wait all day. Ayan. Isasama ko na ito ngayon sa akin kasi sa akin every morning paglabas sa akin yung may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer. Ngayon, isasama ko na to. Bakit kanyo? Grabe pala tong na to. Sabi ng mga mangangaral, itong 25, papuri, pero it is an individual lament. Sabi, lament, sabi nila. Ano ba yung lament? It is a kind of prayer na talagang coming from who you are, the whole being, parang ganun. Tingnan niyo, ha? Kung anong larawan ng makikita ninyo. Gusto ko tumawag ng isa o dalawa Kasi nagkaroon ako ng question. Alam ko yung mga kasamahan ko rito. Anong larawan ang nakita mo, Minister Jeff? Mabilis lang dito, takbo. Anong larawan ang nakita mo dyan? At bakit? Sabi ko sa inyo, magiging prayer ko na rin to. Yung paggising ng umaga. Sige, dito sa likod ko. Ayan. Yan. Thank you, Lord. Ang isa ko pang nakita dyan, yung daan. Kasi marami pong daan. Pero sabi ng Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. So kung gusto natin nung tamang daan at makakarating tayo sa ating patutunguhan, ang sundin natin yung daan ng ating Panginoon na tinuturo sa atin. Amen. So, show me your ways, Lord. Teach me your paths. Today, hindi man ninyo napapansin ang mga maririnig mo, mga nagtuturo ng salita ng Diyos, leading sa kanila, meron silang revelations, or for whatever reason, marami daw path or paths patungo sa ating Diyos. No, there is only one path. Kasi dito makikita mo yung salitang salvation. Jesus is our Savior. Larawan ito ng kaligtasan. Kaya, Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya, kung mapapansin nyo, si David, Yahweh ang ating Panginoon Diyos. The covenant-keeping God ang ibig sabihin niyan. So, yung kanyang lament, sabi niya, show me the path na maglilid sa Kanya. Kasi, sa totoo lang, siya ay surrounded ng mga other gods at that time. Kaya nandun sa surroundings na yon. Kaya sabi niya, Lord, siya yung tinatawag niya. And today, manifested incarnation, doctrine of incarnation, our Lord Jesus Christ. Kaya dito yung path,
ang larawan dyan, salvation. Oo. Kaya ngayon, ang daming mga daan. Iisa lang daw ang patutunguhan. Ang dami-daming daan. No. Jesus is yes, The only way. the truth and the life. Tawag pa ako ng isa na lang. Sino kaya ang pagpapalain na matawag ko? Minister Ali. Anong larawan nakita mo dito? Ayan. Morning po. Doon po ako sa lead me in your truth. Kasi po napakarami ng napapanood natin na parang totoo. Yan, nakakapanood po ako yung mga apologetics, si Cliff at saka si Ben Shapiro, na yung mga kabataan, iba na yung katotohanan nila. Tama. Iba na kasi dati. So, yan po yung laging nag-stick sa aking mind na kailangan pala lagi tayong nakadikit sa salita ng Diyos kasi yun yung the truth will set us free. Tama. Glory to God. Jesus is our leader. Kaya lead me into thy truth. Tama yun. Pagka kikinig ka ngayon, ang daming mga katanungan ng mga kabataan, yung katotohanan na babaluktot, at yun na ang kanilang pinaniniwalaan dahil sa palaging naririnig at minsan justification sa lifestyle. Kaya tuloy, hanap sila that will suit sa kanilang uri ng pamumuhay. Pero sabi ron sa John 8:31-32, if you are really my disciple, if you love me, you will be my disciple. You will know the truth, and the truth will set you free. So dito, yung lead, ang larawan diyan, ang leader natin, si Jesus Christ, founded on His Word. So nakadalawa na tayo, tatlo yun eh. Isa na lang kaya. Sino kaya? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung word na to, sasama ko na. Tingnan niyo, basahin ko uli. Show me your ways, O Lord. Ay, kuha na nila. Teacher. Ernie, hindi man ikaw, pero alam ko, gusto mong sabihin ito eh. O ano ba nakita mong larawan, Minister Ernie? Ayan, tawagin natin si Minister Ernie. Doon po sa pinag-uusapan natin kanina pa, nakita ko po total dependence eh. Kasi sabi niya, ipakita mo sa akin. Pero pagkatapos mong ipakita sa akin, sandali, ituruan mo ako sa pinakikita. Pagkatapos sabi niya, kahit tinuro mo na sa akin, samahan mo ako. So, from the beginning up to the end, totally dependent siya talaga. Parang wala siyang magagawa pag wala siya. Exactly. Parang, ay hindi pwede. Kailangan samahan mo ako hanggang sa uli. Alam nyo, kayamanan nga ito eh. Pagka binasa mo, kaya nga nasabi ko kung meron akong Psalm 19 doon sa huli na may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. Kasi dito, yung sinabing sa huli, wait for the day, all the day, hindi naman yung all of your life. Yung isang natuwa ako na nag-share o insight niya, yung pagising niya sa umaga, meron na siyang ine-expect na magandang magaganap, ano kaya ang gagawin. Kasi, di ba pagising natin sa umaga, alam na natin yung gagawin natin kagabi. Minsan, nagpaplano na tayo. Tapos, magluluto ka. Siyempre, minsan, magtatrabaho ka. So, sa trabaho mo, may asikasuhin ka, so on and so forth. So, itong prayer na to, sabi niya, yung pagising sa umaga, yung, alam mo, routine mo yun. Yung pagpunta mo dun sa trabaho, along the way, may adventure na daw doon. Kaya, show me the direction that will be, sabi to, your ways. Ano ba yung gagawin mo? So excited na siya. Parang minsan, makikita mo, halimbawa, sa experience, pero glory to God, minsan yung paggising mo sa isang araw, yung gagawin mo, pag sino matutal mo sa gabi, sabi mo, magastos pala. Magastos.
bakit ka mo magastos? Nasabi ko lang. Pero yung gastos na yun, merong napaligaya at merong nagpasalamat sa Diyos at nag-thank you, Lord. Ayan na. Nasa Bible naman yun, di ba? Sa 2 Corinthians, di ba? You remember na siya naman nagpo-produce. Tapos pagka meron kang yung bang something, kahit ano man, in words, in kind, or financial or something, little or big, pagka yung paggising mo, yung show me the direction, yung path. So, pagpunta mo sa trabaho, along the way, di ba, minsan, kung namamasahe ka, may nakatabi ka, tapos nakasharean mo, di ba, tapos biglang natuwa ka, conversation is spiritual. So, pag uwi mo doon, iba na naman bukas. Ito yun eh. So, hindi lang yung papasok ka na, kasi papasok ka na, alam mo na yun, routine na yun, tapos may asikasuhin ka. Tapos yung mga papagawa sa yung function sa offices mo, so on and so forth. But along the way, yung mga kausap mo, doon sa mga whole day mo, eto yun eh. Di ba? Turo mo naman ako, Lord, kung ano mangyayari mamaya. Nasabi ko lang may gastos kasi minsan, bigla ka na nung malilid na bili mo ng ganito, bigyan mo ng ganito, bigyan mo ng ganyan. Nasabi ko lang naman. Kaya minsan, baka sabi mo, Lord, wag na muna yung gano'n na iba na lang muna yung direction mo sa akin. Wag naman. Kasi kaya naman nakakapagbigay ka, meron eh. Ngayon, kung meron ka, hindi ka nagbibigay, medyo hindi ka nakakarinig, parang gano'n. Hindi naman. So, grabe to, ano na to, sige. Yung, halimbawa ngayon, normally, paggising ko, siyempre, mag-aaral, madaling araw, gano'n. Diba? Maaga kasi ako matulog, gising-gising, gano'n. Pagka may edad na daw, maaga, tas maaga rin magising, something like that. Pero pagbaba ko, iniiba-iba ko yung di ba, magtitimpla ako ng kape, bababa ako, dadaan ako dito, dadaan ako doon, lalabas ako doon sa likod, tapos bubuksan ko, malamig, may mga puno, tapos, thank you Lord, tapos kung meron man song, tapos pag inom mo ng kape, biglang may darating, titimpla mo rin ng kape yun. Ganun lang naman. Tapos i-expect mo, sino kaya yung darating ngayon? Kanina, pagdating ko, iba? Iba ang nandun? Ba? Tapos biglang mamayang konti, eto na naman yung isa. So, dalawa natitimplahin kong kape. Sabi ba, adventure naman yun. Buti na lang, nag-iipon ako ng mga, ang tawag nga dyan ni Arnold ay, recycle? Ano yan? Ang galing sa patay, yung kinuha mo? Kasi na si Minister Ed talaga. Di ba? Parang, ito yun eh. Show me the direction. Parang ano ba yung gagawin? Di ba? Teach me. Di ba? Tuturuan ka eh. Matutuwa ka naman. Excited ka. O pag gising mo pa lang, pikon ka na, inis ka na, napapabulyaw ka na, parang gano'n. Huwag naman. Lord, show me the right path, the right direction. Ganito pag gising mo. Di ba? Subukan mo lang yun. Maging prayer mo to na matutuwa ka lang na, siyempre, yung paglabas mo sa isang araw. Kaya nga nung paglabas ko, lumabas ako ng maaga. So yung unang balsada ng kakwentuhan ko, overwhelming kagad ang kanilang mga sharing. Di ba? Paglabas mo, iba na naman yung makikita mo. Pero nalang kung hindi ka lalabas, isolated ka lang, tapos pupunta ka na dito ng oras na gano'n, tapos uuwi ka na, magkukulong ka na, punta ka sa prayer meeting, pwede rin naman. Yun ang routine mo naman. So baka mamaya ikaw lang mag-isa, yun ang calling mo na ikaw lang mag-isa, tapos punta ka sa gawain, tapos punta ka sa trabaho, uwi ka na, kain ka na, tapos kain ka lahat ng gusto mo na medyo okay. How about mag-imbita ka ng isa? Lika, sama ka, bili kita ng matsakaw, mga ganun ba? Matsakaw. Hindi nyo alam yung matsakaw. O gusto nyo ng, medyo kung galit na galit ka na, gusto mo nang bigyan mo ng tira-tira. Hindi nyo alam yung tira-tira. Masisira ang ngipin nun. Pag binigyan mo yun, lalo na bibigyan mo yung walang ngipin. So mga ganun ba, kakaiba yun. Pag binigyan mo regaluhan mo ng tira-tira, biglang walang ngipin. Parang iniinsulto ata ako nito Hindi, pag buwelta sa'yo nun, tatanungin ka, ba't mo ko binigyan ng tira-tira? Magugulat ka pa sa isang sagot mo. Hindi naman ipin pinapuputol dun eh. Ano? Palakpak. Tira-tira? Oo. Ha?
Oh, di mo alam kung paano pagkain nun Susubo mo siyang ganon, tas pumalakpak ka, mapuputol yon. Ganun ba yun? Oo. Ba? Ay, hindi rin niya alam. Kaya pala dito sabi, teach me. Hindi alam ng hindi probinsyano, Kaya no? pala sabi, teach me. Eh, dito sa teach me, medyo crucial to kasi ayaw ng taong magpa-teach. Oo naman. Kasi gusto niya Kasi sana meron tayong know-it-all attitude Ayun, kaya sinabi dito, teach me. It is a behavior na meron kababaang Ulit. loob. Sabi, teach me. Teach me. Teach me thy ways. Kantayin na natin. Amen. Ang dami nitong larawan. So, 3 larawan. Si Jesus Christ ang ating teacher, founded on the Word of God. Si Jesus Christ ang Jehovah Ra'ah, the one who leads because He is a good shepherd. And He is our Savior dito, Acts 4:12. Wala nang other paths, John 14:6. So, be aware yung ating pamumuhay every day. Kasi we are surrounded by we are here in this world. Pero meron tayong, ang tawag doon, insulation, para hindi ka mainitan. Insulator. Oo. Oo. Protected tayo. Shielded tayo ng Word of God. Tayo kasi yung we put our confidence. Doon sa 1:18, verse 8, na ang trust natin talaga sa Panginoon Diyos, hindi in reality, kasi yung pera, trabaho, minsan biglang walang trabaho. Minsan walang pera. So, pero the Lord, binigyan tayo ng wisdom on how to work yung ating strength. Tayo yan. So, sabi rito, better to trust in the Lord. Amen. God bless us all, mga kapatid. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. Yan. Sabi nung mga ibang mga kapatiran natin, na pakinggan na raw nila, nabuksan nila. Sabi ni Brother Bong Castillo, baka daw po hindi lang kinakaya ng player ninyo. Sabi niya, pag medyo mababa daw po ang niyon, hindi daw po i-read. Mababa yung specs ng inyong player, hindi niya talaga i-read. Bibili na lang ng maganda Player. Kasi mura lang naman yung USB natin. Sabi Bumili ni ka Brother Michael, hindi ko sure kung totoo, pero try nyo din, huwag nyo raw pong isaksak ng todo. Ha? Huwag nyo daw isaksak ng hanggang dulo. Sa kanyang experience. Oo, huwag nyo daw isaksak ng todo po para basahin nung inyong player. Ayan. Pero yung iba, napakinggan na nila. At Meron maganda comment niya, daw. Sister Vicky. Sabi ni May Sister. mga comment. Sige nga. Sabi nung iba, repeat performance po. Sabi, i-repeat performance na lang daw. Oo. Sa Christmas Fellowship, oo nga, no? Ay, oo nga. Pwede. Pero hindi lahat pwede. Ang gagawin natin, yung isang portion, isang portion. Yung isang portion, isang portion. Oh, kasi magaganda Kombinasyon. talaga. Tapos sabi nila, napakinggan nila, ang gaganda daw lahat ng mga songs. Ayan. Tapos natutuwa sila kasi ang daming kanta, may -1 pa. Yan. Kaya makakapag-love offering po kayo, kaya Pwede ba nilagay silang yan. mag-participate sa Christmas? Yung mga nagko-comment? Pwede ba yan? Oo. Pipili sila kung anong kakantahin nila? Oo, sabi ni Sister Tess Magat, maganda po, Sister Ri, malinaw po. Sa mga nakapakinig na. Oo. Napakinggan na daw nila. Sabi naman ni Sister, iba-ibang comment. Sabi ni Sister, Mersing naman. Sabi niya, oo daw, na nakakakilig daw pagka natutuwa raw sila pag nababanggit nga ang pangalan. Feeling daw nila si Lord ang bumanggit ng pangalan nila. Kaya parang, napansin ako ni Lord ngayong araw na to. Parang ganun. So, si Belle Rose naman, Nasa New Zealand? oo. Wow. Yan naman ang blessing dito na wala na dyan sa New Zealand. Hindi Diba? raw siya naka-attend. Kasi kasama sa sumasayaw usually si Belle Rose Oo. Ayun, sabi ni Sir, totoo po yun, napaka-special po pag nababanggit yung pangalan. Parang si Lord na bumanggit ng name ko. May kanta dyan eh. Ano? Ang pangalan mo, Jesus, dakila at
Banal. Ano yan? Mapagmahal. Sige nga. Amen. The name of Jesus is above all name. Tagal na natin di nakakanta yan, no? Ang Pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan. Sa buhay kong taglay, wala kang upas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. One more time. Ang pangalan ko, mo. Ang pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan. Sa buhay kong taglay, wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Wala nang ihigit pa sa'yo sa banal na pangalan mo. Wala nang ihigit pa sa'yo, Jesus, sa banal na pangalan mo. Binanggit mo yan, di ba? Acts 4:12. Yes. Kanina, yung ating repeat new song of the week. Amen. Eksakto. Hallelujah. Ayan. Ating pong repeat new song of the week, Acts 4:12, composed by ang mabait at napakatahimik na si Minister Ray Danganan. Yes. God bless you all, mga kapatid! Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal-taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal-taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay sa Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay sa Kristo
kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah.